So yan, saksak natin. Then punta tayo sa may mirror. Ayun, lumabas yung logo ng LG. Yun, no? So tayo natin, nawala yung screen niya. So wait, hintayin natin yung kanyang standby logo. Ayun, meron na po siyang picture, no? Ayan. So okay na. So yun, no, isang magandang araw sa inyo lahat mga paps, and welcome back sa ating channel. So for this video, meron tayong gagawin isang LG 43 inches, no, smart TV na to, kasi meron po siyang wifi module, oh. So ito yung tiko niya, tapos dalawang LVDS cable, then top board na yung sa baba, tapos button, saka sensor, then wifi module, mainboard, then power supply. So yung problema nito, bali nagawa natin to dati last 2022, 2 years ago na. So hindi ko lang matansya kung ano yung naging sira nito, or yun, ano yung ni-repair natin dito. So ngayon 2024 bumalik siya. So wala na pong warranty, medyo matagal na po, no. So saksak natin. So ito yung kanyang problema. Saksak. Bumukas yung ilaw, yung backlight. Ayan. Ayan, punta tayo sa may mirror. So yung display niya, naka-dim lang, wala po siyang picture, you know. Naka-dim lang. Ayan, may dim po yung panel natin, so wala po siyang picture dyan. Ang dumi ng natin, mirror. Ayan. So ito yung problema niya. So gagawin natin ngayon, yung model nito is lalagay ko na lang sa description, no? Kasi yung cover niya nandun sa labas, binuksan natin para mapabilis yung video natin. Ayan. So magti-check tayo ngayon kung may voltahe ba or may supply ba yung tiko natin. So nang una sa lahat, gagawin natin is test natin yung BE natin, yung 12 volts na galing sa may mainboard. Ayan, meron po siya, nakaset po tayo ng 50 volts, meron po siyang 12 volts. Ayan, normal po yan, 11, hindi nakabot ng 12 kasi meron ng error yung ating tester, no. Ayan, so 12 volts meron. So next natin gagawin, check natin yung kanyang ibang supply, yung mga importanteng supply nito tulad ng BGS at saka BGL. So ito yung BGL natin, check natin kung meron ba. Ayun, 0, 'di ba? Kasi wala po siyang picture, no. Pag walang picture, malamang yung BGS, BGL yan at iba pang mga supply, wala din yan. So punta na tayo sa pangalawang supply na i-test natin, yung BGL. BGL, nakatutok tayo sa may BGL, ayun, no. Yung negative natin na supply. So wala pa rin siya. So 0. So ang gagawin natin, bunutin natin yung unit, tapos isolate natin yung panel. So saan tayo mag-umpisa? So it's either left or right tayo mag-umpisa nito hanggang sa lumabas yung supply. Kasi mga kadalasang problema pag ganito is may problema yung panel. Nagkakaroon ng leak yung kanya mga clock signal. So umpisa to sa may right. Tatanggalin natin yung right kasi yung design ng tiko na to, hindi po siya kailangan ng feedback nang galing sa may panel para lumabas yung kanya mga supply. So ito yung design na maganda kasi hindi na po siya kailangan ng feedback, no. Kasi nung ibang mga design ng Ticon is kung tatanggalin mo yung wala yung kabilang side na ribbon, mapoprotect pa rin siya, hindi niya mapapalabas yung mga supply, hindi mag-oscillate yung DC-DC. Kailangan siya, meron siyang feedback na inantay galing sa may panel left and right. So sa design na to ng Ticon na to, kahit wala yung kabila, kahit wala yung dalawa, kusang lalabas yung kanyang mga supply kapag merong BE na supply. Papapasokan to ng 12 volts galing sa may mainboard. So magsisimula tayo sa may right side natin. So tanggalin natin to. Okay, nakahang yung right side natin, tapos saksak natin, and then tutok tayo sa may walang supply kanina, yung BGL natin. Tutok tayo sa may BGL. Ayun, napansin nyo, lumabas yun po yung kanyang supply. So nasa mga 25, pero error yan, nasa mga 27 to 28 po yung natin ito, voltahe. Ayan, di po tayo gumamit ng digital kasi yung digital na binili natin dalawa, hindi pa natin ito nabuksan. Winapex at saka Zotac. Yung Zotac kasi natin is dalawang beses, ang dalawang Zotac natin is bigla na lang nasira, iwan ko ba kung bakit. So nagtry ako ng isang Winapex dito, then isang Zotac rin. Bali unbox pa natin to. Ayan, so mamaya na. So ito lang yung gamitin natin, yung ating analog, no.
Ayan. So, yung BGL natin, tingnan natin kung baliktarin natin yung kanyang T-spread. Ayan. Kasi negative volts yung test natin. BGL. Tutok tayo sa may BGL. Ayan, meron po siya, oh. Nasa ano po yan? Nasa mga 0.5 or 5 volts or 6 volts. Kasi nag-error na po yung tester nga natin, oh. Ayan. So, tingnan natin ito yung display niya. Kung meron ba siyang kalahating display. So wala po siyang picture na lumalabas. Ang naging resulta lang is white and black screen. So yung tinanggal natin is right, so nag white screen siya. Tapos yung kabila, black screen siya. So pero lumabas yung kaniyang mga supply pero wala nga siyang picture. So kadalasan pag mga ganito, baka magtaka kayo. Meron talagang ganitong unit, no, na pag hinang mo yung kabilang side tapos lalabas yung supply, hindi po siya magkaka-display. Kasi yung design ng unit na to is wala po siyang side cup. Wala po siyang side cup, no. Pero may na-experience din ako na meron po siyang side cup. Pero kahit wala yung kabila, napapa-display pa rin niya. May picture pa rin na lumalabas kalahati, no. Pero ewan ko lang sa design na to bakit hindi siya lumabas. Pero yung experience natin kapag walang side cup kasi ay hindi niya mapapalabas yung kalahating picture. So, yun yung mga naintindihan natin. So, nahang natin yung right side, lumabas yung supply. So, try muna natin, hindi muna natin ikakabit yung hindi natin lilipat yung paghang natin kasi lumabas naman yung supply dito sa may right side. So, parang may idea na tayo na andito na side yung problema, right side ng ating panel. So, ang gagawin natin is mag-block tayo. Block natin yung clock signal. Try natin i-block yung clock signal nito. Ayan, ito yung mga clock signal nyo. Ayan. Yun, kita na ba? Yung mga gold na bilog-bilog na yan, test point yan. Ito naman yung kanyang level, oh. Clock 1. Ayan, hanggang clock 6 to. Tapos BGH add even, VGL, BCST, BCOM, bottom tapos BCOM top. Ayan. So ito yung kanyang mga test point. So yung pin number 1, ano yan, ground yan. Wala po yung kasali, no. So yung iba-block natin is yung magsisimula tayo sa may pin number 2. Pero pag blocking natin, sasali natin yung 1. Bali yung blocking natin ito is ano lang siya, 14 pins, no? 14 pins, 2, 4, 6, 8, 10. So ayan, so naputol po yung video natin kanina kasi may tumawag doon sa cellphone natin, no? Sa messenger. So nag-drop yung video natin. So continue po tayo. So yung video natin is hindi ko na tandaan kung saan na ba tayo. Basta ito na, continue na po tayo, no? Bali yung gagawin natin is mag-block tayo ng mga clock signal. So ito yung ba-block natin ng mga dot na to. So bali ito na po yung tape natin, diniretso ko na. Ayan, ito yung blocking natin. Kung bibilangin mo yan sa may gilid, mula sa may gilid 15 pins po yan. Pero all in all, yung na-block natin is 14 pins lang kasi yung pin number 1 dyan, eto, wala po yung connection ground po yan, eh. Eto dito. So bali tinapalan na po natin yan para basta tinapalan na po natin yung sinali na po yung pin number 1 para hindi na tayo mahirapan. Kasi para alanganin tayo kung pin number 2 po yung yung tape natin kasi kapag sisimula tayo sa may pin number 2, 15 pins yung ma-block natin, balis siya sumobra. So tinipla natin yung pin number 1 hanggang 15 pins para 14 pins lang yung may block natin. So ito po yung tape natin, ayan, i-clip natin to. Yan. So ilock ko lang. Yun, so lock natin. Then testing tayo kung lalabas naman yung kanyang picture display. So dito tayo sa my screen. Ayun, lumabas yung logo ng LG. Tingnan natin, ba't nawala? Ayun. Yun, no? Lumabas na po kanyang tawag dyan, no signal is detected. So lumabas yung picture niya, yung display niya, matapos ito may block yung mga clock signal sa may right side natin. So kanina tinanggal natin to, lumabas yung kanyang supply pero wala nga siyang picture, no. So dito nag-block tayo agad. At ngayon tinisting natin, so nagka-normal po siya, nag-display po siya. Ayan. So huwag kayong mawala ng pag-asa kung maihang mo yung kabilang side tapos wala pa rin picture. Both side na naihang nyo, ay hindi, naglipat na kayo sa may right, sa may left at saka right,
wala pa ring picture na lumabas. So try nyo lang i-block yung clock signal. Kasi yung may mga ganito talagang setup or design ng panel na kahit wala yung kung wala yung kabila tapos lumabas yung mga supply, ayaw pa rin niya mapadisplay yung kabilang side na normal. So ganun talaga. So hanggang dito lang siguro yung video natin, no? Hindi natin pahabain to, basta yun lang yung gusto ko ibahagi o i-share sa inyo. Sana kapulutan nyo ng kunting kaalaman at kunting idea, no? So hanggang dito lang yung video natin. Maraming salamat sa mga natsagang nanood. May God be with us always, and this is your Service D Technician. See you in our next video. Bye bye.